Hindi ka makakahanap ng magre-resell ng mga product mo kung hindi ka nagbenta. Paano mo sila mamimit kung hindi ka nagbebenta ng product? Dapat lamang talaga is tamang mindset at tamang mga tao kung makakasama mo. So now let's move on to a topic that many OFWs can probably relate to. Because recently lang, there have been discussion online that one content creator saying that OFW should focus on saving money first and only start a business after returning to the Philippines. So hindi siya pwedeng magnegosyo kapag OFW siya. Mag-ipon ka ng pera at pagbalik mo dito sa Pilipinas, saka ka mag-umpisang magnegosyo. As a business owners and entrepreneurs, gusto namin marinig yung perspective nyo. Do you think an OFW should wait until retirement or until coming home before starting a business, or it is possible to start and learning building system and growing a business while still abroad? So ano yung perspective nyo since na-experience kayo as a business owners? Unahin ko na si Pedro. Yes. Yeah, Mitch, thanks. Well, most of the people think of like that because pinalaki nga tayo ng mga magulang natin na mag-aral, and then magandang grades, kumuha ng magandang trabaho, at para magkaroon ng magandang sweldo, and then bumili ng bahay, and then that's it. So what's next? Paikot-ikot lang, di ba? Mahirap ang ganun. Lalo't kung hindi ka naman, kailangan mo rin namang ng knowledge ng kung paano tumatakbo ang pera. Pera is a tool. So if you invest in yourself, know how, develop yourself and know how the business work, it really depends. So if you have an idea, you have to execute it. Right? If you have an idea, but you have at least the basic. Basic muna. Kasi yung foundation nyo yun. Yung, kunyari, alam mo yung mga, ano ba merong parts sa mga, ang business, right? May system yun, right? Then, you have to figure out what's kind of, you have this kind of marketing, sales, accounting, operations, HR, and then research and development. That's, parts of the departments in the business. So at least you have basic, right? And then, siyempre, ano ba yung mas magandang unahin din? Siyempre yung sales. Sales talagang, din ang pinaka-bubuhay sa business eh. So, wag mo man intindihin lahat ng bagay na detalyado kasi doon tayo magpo-procrastinate. Dahil hindi natin alam, hindi natin gagawin. So, ganoon ang nangyayari sa ating mga OFW. Hindi natin alam paano gumagamit ang business. Kaya, gagawin natin ngayon, mag-iipon tayo, and then, saka na lang natin isipin na ano ba yung business natin. Hindi. Dapat, isipin mo na habang nasa bansa ka na meron ka, o either, mas maganda, yung naisip mo idea, i-implement mo sa bansang kung nasaan ka. Right? Kasi yung yun ang purpose na yun. Kasi kaya nga naman nasa bansa na naging OFW ka, kasi para nga sa pamilya. Why not pwede mo namang gawin yung business doon, and then in the end, pwede mo rin dali yung pamilya mo dahil established na rin business. Kasi ang business, hindi naman talaga sa it is another entity. Right? So ang goal natin bilang entrepreneur ay maiwanan yung business na tatakbo sa mag-isa. And then, we kind of take that idea, the system, the mindset, to how to build a business. And then, when we figure out all the things, then you can also do that to another business you can do. Create more. Create more, right? So, there will be a lot of business you will handle. But you have to think that you have to transition from being an employee to be an self-employed. Kasi mostly doon tayo natatrap yung pagiging self-employed. Yeah? Diba? Hindi tayo makawala doon sa business na meron tayo na mag-transition sa pagiging business owners. Yun ang mahirap hanggang sa... Alam mo naman, yung sinasabi ko patong kay Robert Kiyosaki, yung cash flow, yung quadrant. Yung employee, self-employed, and then business owners, and then maging investor ka, right? So, yun ang nangyayari sa atin. Akala natin mga OFW na nag-ipon na lang tayo saka tayo kasi ang isip natin gusto parang investor na kagad eh.
No. You have to know how it really works. Start So, small, ika nga, diba? Start small. And then, if you have an idea or pag-uwi mo sa Pilipinas or meron kang asawa or anak or na na pinsan, yan na naman tayo. Kaya, Pinsan. kaya mahirap talaga makahanap ng tao na mag-build. Kaya kasi siguro, nasasabi ng Katiwaldas tao na na. yun. Nasasabi na kasi baka meron siyang experience na gano'n na nangyari sa kanya or sa mga kaibigan niya na naririnig niya na mag-ipo ka na lang Nawaldas, saka pag-uwi mo. Well, there will be like, let me do this. May tatanong ako sa inyo. Go. Michelle Yeah, din. sure, Yeah. go. So, math problem lang to. Simple lang to. Hindi ko naman sinabi ngayon. 5 plus 5. 10. 9 Parang plus 5 1. yata. 10 again, no? 10 again. So, 6 plus 4. 10 again. 10. 10 again. And then, 8 plus 2. 10 again. 10. So, lahat ng pinakamahalaga kasi yung goal. Yung 10. Right? Nagpo-fall siya. Sabi natin yung 10 yun yung goal mo eh. Kaya kailangan maisip mo muna kayo yung goal mo. And then there will be a lot of ways to achieve that goal, 10. So, 9 plus 1, 5 plus 5, 6 plus 4. It's So, either. meron kasi sinasabi, narinig ko lagi yung, there's 1,000 ways to skin a cat. But I don't like that. I don't like to skin a Skin cat. a cat. Right? No way. Ano yun? Expression lang yun na lagi Yes, narinig sa mga English speakers. Para yun din yung pinaka-term. Kumbaga, yun yung goal mo na maka-achieve ng 10, yung tapos there's a lot of ways. Balibalik ta rin mo man yung process, doon ka pa rin papunta. Yung There will be like a slow process and there will be a lot. So, fast. you have to choose. You have to be decisive. Yun doon tayo na-stuck eh. Maging ano ba talagang desisyon, ganito. Mag-decide ka na kaagad kung ano yung mo. There's a lot of ways. But for me, it will be like just develop your self and then try to figure out what kind of business you really like. Yeah, because you'll never know because you will be the business owner and then if you like selling things in internet or live selling or you want to sell a burger, start in small things. But you have to figure out along the way. There will be problems. Then when you try to figure out this one and then that problem, and then there will be another problem along the way. So, yun yung pinaka kasi siguro kasi sasabihin ng mga mostly na OFW, mga Pilipino na mahirap talaga mag-business. Yes, it's true. It's true. But there will be a system and then a lot of things that you can do to build the business, right? So yun yung para sa akin. So ewan ko kung nasagot ba yung tanong nung yung topic na yun, kung related doon. Pero yun yung para sa akin kasi para sa akin bilang OFW, I have to also to arrange, kung ayusin ko yung financial ko muna, siyempre yung isip ko, ano bang business ang gusto ko, ano ba yung the fastest way, ano yung vehicle. Yung business, yung vehicle eh. Gusto mo ba sang mabagal? Kasi, o gusto mong sumakay sa bus, o gusto mo sumakay sa aeroplano para marating mo yung another point. Right? It really depends on you. So, business is a vehicle. So, kung gusto mo, yun nga, ayoko naman na sabi maglalakad ka lang papunta sa sobrang tagal-tagal. Kaya parang yun yung naisip ko. Sumakay ka na. Diba? Sumakay ka na lang. Diba? Yun yung pinaka naisip ko doon sa topic na yun. Ang ganda ng mga na-share ni Pedro. Kasi from dun sa mga na-share mo, ang ganda kasi nilagyan mo siya ng mga stories eh. In short, possible na makapagnegosyo ang isang OFW. Kailangan mo lang talaga aralin kung paano yung system. Kasi as nabanggit mo nga, may sales, may marketing, may operation, may HR. So marami kang pagdadaanan na kailangan mong malaman. Hindi basta magbebenta ako. So kailangan mo mas maintindihan mo as
dun nga sa na-share ni Miss Yang, hindi niya masyado naintindihan doon sa unang pagnenegosyo nila. So akala nila ng business partner, since kumikita na tayo, bumili na tayo ng lupa, hindi nila alam na babagsak ang negosyo once na binalaw nila yung kita. Mahalaga pala yung kailangan system. mo talagang maintindihan yung system, yung flow ng pagnenegosyo. It's very important talaga na may community tayo nasasamahan para matutunan natin ang lahat ng yun. So I love that idea also na nabanggit mo na karamihan sa mga Pilipino is nakakagawa ng negosyo kung saang bansa sila nandoon. And I agree about that. Pero hindi lahat ng bansa pare-pareho yung opportunities. May mga bansa kasi na very open sa mga foreign entrepreneurs, habang may mga iba naman na ang higpit ng regulations, visa requirements, restriction. Kaya magandang pag-usapan yung mga ganito eh. So nalalaman natin na hindi lahat ng bansa po pwedeng magnegosyo si OFW. But if you have a mindset na gusto mo talaga magnegosyo while you're still in abroad, so hanap ka talaga ng mga kapartner mo dito sa Pilipinas kasi hindi naman biro na magtatayo ka ng business sa Pilipinas nang wala kang makakapartner dito. True. So, kung gusto mo talaga, maybe online business, maraming nakakagawa niyan. Pero kung gusto mo talaga yung business na negosyo talaga, na may product, or negosyo talaga as services, kasi business is not always about product, it's also about services. Yan, it's also about services. So, yun. So, kailangan mo lang talaga na makakuha ng tamang makakapareho. At gusto ko yung mga na-share ni Pedro na kahit saan ka pumunta, it's a common denominator, ang answer ay 10. So, even though magtayo ka ng business, mag-fail ka ng mag-fail, hanggang hindi mo nakukuha kasi pupunta ka pa rin din sa 10 kasi yun yung gusto mong marating eh. So, even though mag-fail ka, build ka ulit ng panibagong business hanggang sa matutunan mo kung paano talaga yung sistema kasi wala namang nakukuha. Sa isang click lang, oops, nag-boom agad ako. At forever ka ng boom. So, walang ganon. So, makaka-encounter talaga tayo ng problem until marating talaga natin yung 10 na gusto natin. And I love the way na na-share niya yung parang vehicle. Yun. Gusto ko yung part na yun. Kasi makakarating ka doon sa pupuntahan mo talaga. Yung business is just like a vehicle na sasakay ka kung saan mo gustong pumunta. Sasakay ka o maglalakad ka? Parang gano'n. Ayaw no? namang maglakad. So, how about you, Miss Yang? Kasi alam ko ay may idea ka about dun sa mga OFW na wala ka ba talagang karapatang magnegosyo habang nasa sa abroad ka pa? Naniniwala ka ba dun sa savings na nabanggap ng isang content creator? Thank you, Miss Mitz, sa question na to. So, ang gandang topic nitong na to. Para naman lang sa ganun is, magpapagbigay man tayo ng insight sa mga kapwa natin no OFW na medyo naguguluhan kung ito ay narinig nila or nandun sila sa part na yon na hesitate sila kasi hindi pala sila pwede. So, para sa akin, pwedeng hindi pwede at pwedeng pwede. Depende sa OFW kasi may dalawang klase ng OFW. Yung malikot ang isip at yung napaka-behave lang na focus lang sa monthly na sahod at ipapadala sa pamilya. Walang goal. Samantalang yung isa is talagang sobrang dami ng goal. So para sa akin ay kagaya nga ng nabanggit ni Sir Pedro kanina na selling is the foundation ng business. Selling is the startup, is yung start ng business mo is selling and yung ending ng business mo is selling. So kailangan muna nating matutong mag-sell. Bago ka mag-create ng business mo, kailangan matutunan mo kung paano magbenta. Kahit ano pa yan, kahit anong gusto mong ibenta dyan, magbenta ka, mag-create ka ng something na pwede mong ibenta, magbenta ka online, mag-dropshipment ka. Ngayon kapag once na natutunan mo na kasi yan, dahil may naalala ko before, nung nag-online selling ako, tinanong ako ng isang katrabaho ko na saan ako kumukuha ng mga product ko. Kasi sabi niya sa akin, gusto ko kasing parang mag-supply ng items, ayokong mag-sell. Yun yung salita niya. Ayokong magbenta. Gusto ko lang bumili ng mga items at isusupply ko kung sinong gusto mag-resell. Wrong moves, sabi ko sa kanya. Kasi alam mo, sabi ko sa kanya, hindi ka makakahanap
ng magre-resell ng mga product mo kung hindi ka nagbenta? Paano mo sila mamimit kung hindi ka nagbebenta ng product? Sino magre-resell sa'yo? Kung bumili ka ng mga ganyang product, may stock up lang dyan sa bahay mo na walang benta. Kasi hindi ka nga marunong magbenta di ba? So, kailangan mo munang matutunan kung paano magbenta. Yun palang pag-approach mo dun sa reseller na, uy, benta mo yung product ko. It's actually selling. So, kung ikaw OFW na hindi ka marunong magbenta, huwag ka talagang papasok sa negosyo na wala kang ka-idea. Yung mga kababayan kasi natin, parang, uy, gusto ko yung business na yun, merong franchising ng coffee, may franchising ng milk tea, may franchising ng ganito, pwede. So, i-approach ko nga si Katiwaldas, si Pinsan, no? Pinsan, magsosyo tayo. Ako yung magsusupply sa'yo, ako yung mag-finance sa'yo, ikaw ang magsisell. Ganon yung setup. So, ngayon, wala kang system, wala ka lahat. Hindi mo na monitor kung nabibenta ba o hindi. Sinabi ni pinsan mo, wala na yung punuhunan kasi hindi na benta, asan yung product? So, hindi mo siya mahabol, hindi mo siya mapagalitan kasi pinsan mo. So, yun yung usually na nangyayari sa mga kababayan natin hanggang sa mapagod sila. Kaya hindi ko masisisi na may ganong mindset ngayon ng mga OFWs or nung mentors ng mga OFWs kasi maraming ganyang klase. Kagaya nga nung isang kaibigan ko na sabi niya, sana ate, sa'yo na lang ako nakipag-business kasi iba yung mindset mo pagdating sa business. Totoo, sabi niya. Ang dami ko kasing ininvesan pero walang nangyari. As in, nawala lahat ng pera ko. Mali kasi kako sa kanya. Mali kasi yung moves mo. Kailangan mo munang pagyamanin yung sarili mo, mag-aral ka, full equip mo yung sarili mo. Ano ba yung dapat kong gawin? Ano ba yung dapat kong malaman bago ko mag-start ng business? Kasi kung pumasok ka sa business na bara-bara, na wala ka pang alam, as in, na basta ka na lang sumabak doon, hindi ka talaga pwede, hindi ka magsasucess doon. And doon sa mga kababayan natin na saka ka palang magbi-business pag-uwi, para sa akin, wrong moves din. Kasi, paano kung 50 ka na, umuwi ka ng Pilipinas, nag-start ka, kasi sa akin, ang dami kong journey. From 20s ako noon, nag-start ako ng business. Pero nag-failed ako kasi wala akong alam eh. Ikaw na OFW, umuwi ka ng Pilipinas, saka pa lang nag-business kasi nga nag-ipon ka ng pera. Lahat yun. Kasi once na umuwi ka ng Pilipinas, kahit pa sabihin mo na na-set ko na to kailangan 10% lang ang gagamitin ko ngayong first business ko, 10% sa susunod. Paano naman yung pamilya mo? Paano mo bubuhayin yung pamilya mo? Nasaan sila? Saan dun sa percentage na yon? So, pag uwi mo ng Pilipinas, hindi po pwedeng hindi mo hugutin yan. So, kailang bagsak ka. First business mo, bagsak ka 10%. Second business mo, bagsak ka 20% na yon. So, ang dami mong pagdadaanan bago mo makamit yung tamang path ng pagbibusiness. Kasi hindi siya madali. Hindi siya madali lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang at hindi mo talaga alam kung paano siya i-execute ng tama. Kasi marami kang learnings dyan From those failures na business mo, ay ito pala yung mali. So, kailangan ko siyang ayusin. So, ito pala yung dapat kong gawin. So, ito, bumagsak ka ulit, ay hindi pala tama to. So, ito, dito na ako, okay na ako dito. So, ito, alam ko na yung tamang sistema. Kagaya sa amin, ang dami naming mga pagkakamali. So, yung pagkuha namin ng mga, pagkuha na lang ng mga consultant, whatsoever, na hindi pala tama to. Kasi hindi ka pwedeng kumuha ng consultant mo na hindi mo alam kung anong ipapagawa mo. Magmumukha kang tanga. Promise, naranasan namin yan. Kumuha kami ng consultant na hindi namin alam yung pinapagawa namin and then nagkaroon kami ng maraming penalty. Versus, alam ko na yung sistema, alam ko na lahat nun kasi pinag-aralan ko na. Inaral ko na kung paano siya. Kumuha kami ngayon ng consultant, mas may alam pa ako sa consultant na nakuha namin. Wow. At least, hindi kami nag-fail. Alam namin na kung iniwanan niya kami sa ere, alam namin kung paano siya back upan. Kasi kabisado namin.